Ang ating bombo news analysis ay kaugnay sa naitalang DDoS attack ng DICT sa iba't ibang websites ng Philippine government. Ihatid dyan ni Bombo Kervin Gamad. Sa panahon ngayon kung saan halos lahat ng aspeto ng ating pamumuhay ay nakadepende sa teknolohiya at internet, mula sa komunikasyon, negosyo hanggang sa serbisyo ng gobyerno, ang cybersecurity ay naging pangunahing sandigan ng pambansang seguridad. Kaya naman tuwing may ulat ng cyber attack, natural lamang na magdulot ito ng pangamba at katanungan sa publiko. Kamakailan, iniulat ng Department of Information and Communications Technology o DICT na walang naapektuhan sa naganap na Distributed Denial of Service o DDoS attack noong November 5. Ayon sa ahensya, matagumpay nilang naharang ang naturang pag-atake at nanatiling ligtas ang mga pangunahing serbisyo at koneksyon sa internet. Ngunit sapat ba ang mga pahayag na ito upang tayo'y maniwala na ligtas talaga ang ating bansa laban sa banta ng cyber attacks? Bagaman magandang marinig na walang naitalang disruption, hindi ito dapat maging dahilan upang kampanting isipin na ligtas na tayo sa panganib ng cyber attacks. Ang pahayag ng DICT na pinaghahandaan nila ang naturang pag-atake ay tila ba isang pagtatakip sa mas malalim na issue. Ang kakulangan ng transparency at konkretong ebidensya kung gaano talaga katatag ang ating cyber defense system. Paano natin masasabing ligtas ang ating mga bangko, institusyon at personal na impormasyon kung hindi man lamang tinutukoy kung aling mga sistema ang tinangkang pasukin? Ang pagtrato ng ahensya sa insidente na parabang isang karaniwang pangyayari ay nakakabahala. Sa panahon ngayon, kung kailan mabilis na umuunlad ang cybercriminals at may kakayahang pabagsakin ang mga sistema ng gobyerno at pribadong sektor, ang kumpiyansa ay hindi proteksyon. Ang kawalan ng pinsala sa ngayon ay hindi nangangahulugang walang kahinaan ang ating sistema. Kung tunay na naharang ang pag-atake, dapat ay ipaliwanag ng DICT sa publiko kung paano nila ito nagawa. Anong mga leksyon na natutunan at anong mga hakbang ang ginagawa nila upang mas mapatatag ang seguridad sa hinaharap. Ang pagtitipid ng impormasyon ay nagbubukas ng pinto sa pagdududa at kawalan ng tiwala sa mamamayan. Hindi dapat isantabi ang DDoS attack bilang simpleng traffic jam sa internet. Sa likod nito ay maaring may mga grupong sumusubok sa ating kahandaan at sa sandaling magtagumpay sila, maaring banta ito hindi lamang sa koneksyon kundi sa ekonomiya at seguridad ng bansa. Ang tunay na pagtatanggol ay hindi lamang sa pamamagitan ng mga firewall at anti-DDoS equipment, kundi sa tapat na pag-uulat, tuloy-tuloy na pagsasanay at matibay na cybersecurity awareness para sa lahat ng mga Pilipino. Yan ang ating Bombo News Analysis. Ako si Bombo Kervin Gamad, Basta Radyo. Bombo!